Maraming salamat sa ating EVP ng University of Caloocan City, Dr. Cesar Chavez. Gusto ko lang ipaalala sa kanya yung kanyang inupuan na posisyon sa National Youth Commission. May pagmamalaki ko na ako ang sumulat ng batas na creating the National Youth Commission. It was part of my continuing recognition of the importance of the youth movement. Para sa akin talaga napakahalaga na ang ating mga kabataan ay nakikilahok hindi lamang sa kanilang mga eskwelahan, hindi lamang sa kanilang mga komunidad, kung hindi pati sa ating pamahalaan. I would like to greet also the UCC Congressional Campus, DJ De Jesus, who is the Vice President for Administration of UCC. We heard earlier from Attorney Rain Salazar, the Assistant EVP, the President of the Student Council, Mr. King Leheniel Paltad, at lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral at sa lahat ng bumubuo ng University of Caloocan City. Magandang umaga sa inyo lahat. Unang-una, nagulat ako pagpasok ko. Hindi ko akalain ganito karami ang ating magiging audience. Hindi ko na pala namalayan ang bilis ng paglaki ng University of Caloocan. Kaya naman yung sinasabi ng ating butihing EVP ay totoo. Tuloy-tuloy ang progreso dito sa Caloocan, tuloy-tuloy sa pagtulong sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Unang-una sa lahat, sa mga estudyante, huwag kayong mag-alala o kabahan. Walang quiz ito o pagsusulit pagkatapos nito, pagkatapos daw mag-speech. Kaya makinig na lang kayo at relax lang kayo. Hindi kailangan mag-notes. Alam ninyo, pangalawa ko na itong pagbibisita sa UCC. Ang una naman ay doon sa main campus. Nung ako ay inanyayahan ng Political Science Department last year upang pag-usapan at makipag-ugnay at talakayin ang BBL o yung tinatawag na Bangsamoro Basic Law. Ngayon, ibang klase namang BBL. Bahala na. Basta lahat ng mahalagang pwedeng pag-usapan sa buhay ng Pilipino. Sa 4 na buwan, saktong 112 araw, magkakaroon na naman tayo ng pambansang halalan kung saan magtutungo tayo sa ating mga piling pampublikong paaralan upang bumoto. Marami sa inyo ang nasa tama ng edad, nakarehistro at nakapag-biometrics na sa COMELEC at makaboto sa halalang ito. Yung iba, maaring excited. Yung iba naman, walang pake. Ang iba naman, kebs o carry lang. Minabuti kong makabisita sa inyo, sa inyong paaralan upang makatulong sa inyo, upang maintindihan ang kahalagahan ng pagsali at partisipasyon sa halalan ngayong taon. Alam natin na ang napakarami ang problema ng ating bansa. Ika nga, hindi na pa kailangan i-memorize yan at alam na natin at nararanasan natin yan araw-araw. Mahirap ang buhay. Kung kaya naman, bilang mamamayan, lalo na kayong kabataan na nagmamana ng ating lipunan mula sa aming mga thunders, gusto natin tiyakin na sa bawat 3 at 6 na taon, nabibigyan tayo ng pagkakataon na mamili ng ating mga bagong pinuno sa ating patuloy paghahanap ng mga solusyon sa ating mga problema sa lipunan. At siyempre, mahalaga at mainam na marinig ang inyong boses sa pamahalaan at maipahayag ang inyong mga saloobin at pananayaw tungkol sa pagsasaayos ng ating lipunan sa pamamagitan ng paghahalal ng mga opisyal na sa tingin ninyo ay may kakayahan, may mabuting loob, maaasahan at mapagkakatiwalaan
upang maisakatuparan ang inyong mga hangarin. Higit sa lahat, yung siguradong mga ngalaga sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang mga estudyante sa kolehiyo, napakahalaga nitong pambansang gawain at responsibilidad na ito sa darating na Mayo. Sobrang halaga, lalo na't malapit na rin kayong sumabak sa tunay na mundo, ang eskwelahan ng buhay sa labas ng inyong paaralan. Seryosohan na ito. Tutuhanan na ang mga problema. Kailangan ng tumulong sa magulang at pamilya. Kailangan ng tumayo sa sariling mga paa. Kailangan ng itaguyod ang sariling kinabukasan. At siyempre, gusto ninyong makasiguro na inyong tunay na mundo na inyong aabutan sa labas ay ligtas, maayos, maginhawa, patas at makatarungan. Para naman sa inyong paglabas, alam naman ninyo na kayo ay may magandang laban at may sapat na oportunidad at inaasahan ninyo ang mga mahahalal na opisyal ng bayan ay kailangan natin siguruhin ang inyong kapakanan at tiyakin na hindi kayo mapapabayaan at maliwanag mag-isa sa dilim o sa ere. Pagkatapos ninyo sa kolehiyo, halos automatic sa lahat na agad ng maghahanap ng trabaho. Ano kaya ang nag-aantay sa inyo? Mataas ang kriminalidad, laganap ang droga, kaliwat kanan ang bentahan ng paggamit ng shabu. Mataas ang unemployment rate ng bansa ngayon. Nasa 9.3% ang walang trabaho dito lamang sa Metro Manila. Tapos kapag makakakuha man ng trabaho, mababa na ang pasweldo, contractual pa ang status. Ang mga empleyado, walang kasiguruhan sa trabaho, takot sa pagdating ng tinatawag na endo. Na marami pang abuso, hindi binibigyan ng sapat na rest day, hindi binabayaran ng overtime. Ito mga problema ay haharapin ninyo kagaya ng hinaharap ng lahat ng ating mga manggagawa. Hindi pa tapos ang kalbaryo. Sa biyahe papunta sa Pawid sa trabaho, traffic naman ang aabutin ninyo araw-araw. Maging sa daan, sa ilalim at pati na rin sa ibabaw, jeep o busman ang inyong sasakyan, MRT man, parehong traffic ang aabutin. Sa MRT, meron pang nakakaibang problema dahil ang pila ng mga pasahero ng traffic. Tapos, dagdag pa rito, laspag at sira-sira ang mga tren nito. Halos araw-araw, palaging nasisiraan. Ang akala natin, kaya tayo ay sumasakay ng MRT ay para mabilis ang biyahe. Ngayon, iba na. Pagod ka na sa pag-aakyat sa istasyon, siyempre sira yung elevator. Mahaba ang balyahan para sa pila. Para ka pang si Spider-Man sa loob ng tren kung ikay kakapit sa kisame. Tapos yung tren mismo, kung di tumitirik, ay sobrang bagal naman ng takbo. Ang pinakamasaklap, nagmahal pang lalo ang pamasahe. Sobrang mahal na rin ang lupa at pabahay. Lahat ay naging prime lot na rito sa Metro Manila. Sangkatutak nga ang mga kondominium na nagtayuan na parang kabuti, ngunit milyon-milyon naman ang presyuhan. Marami sa mga ordinaryong residente ng Metro Manila ay abalang-abala sa paghahanap ng murang mauupahan at ang iba pa ay nagiging informal settler o ang squatter. At Metro Manila pa lang ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin isinasama ang mga problema sa ibang lugar at sa mga ibang probinsya. Napakarami talaga ng mga problema ng bansa. Mapapailing ka talaga at mapapakamot ka ng ulo. Ano na ang nangyari sa atin? Ano ang maitutulong ng mga politiko? Pag-asa ba talaga sila o pawang pabigat lamang sa bayan? Hamon sa mga kabataan at sa buong bayan ang tiyakin na ay iluklok natin sa pamahalaan ay ang mga sigurado
at ang mga maaasahan. Mga lingkod bayan na mulat sa mga problemang ito ng taong bayan at magiging seryoso sa paglulutas ng mga ito. Hindi yung mga tipong pangiti-ngiti lang, papungay-pungay ng mata, pakyut lang, pa-artista effect ang dating. Walang ibang gagawin kung hindi pakita lang sa taong bayan ang kanyang mga dimple. At hindi ko tinutukoy dito si Alden Richards, ha? Siya ay taga-showbiz, hindi naman namumulitika. Ang magaling na pinuno ay ang mga nakakaintinding mabuti sa mga suliranin ng lipunan at sa mga kalbaryo na dinaranas ng taong bayan. Lalong-lalo na ng mga mahirap, mga masa at ang mga simpleng mamamayan. Dapat bukod sa may malasakit sa taong bayan at malinis ang hangarin, siya ay dapat may malawak na karanasan, mataas na kaalaman, at may maayos na plano. Tapos, dapat siya ay may kakayahan at may epektibong paraan at strategiya kung paano may papatupad ang kanyang mga plano. Hindi yung walang sapat na karanasan dahil baka pagpapraktisan lamang nyo ang mga pamahalaan at taong bayan. Sayang naman ang ilang taon paninilbihan kung pagpaparaktisan lamang ninyo ito. Lalabas para lang on-the-job training ang ginawa o OJT sa pamahalaan. Mahalaga rin ang kanyang kakayahan na maipagkaisa ang buong bansa. Yung magaling sa gawa at hindi puro ngawa. Yung may tunay na malasakit at responsable at hindi yung palaging nakakasakit sa kanyang mga gawa at mga pananalita. Hindi yung magaling lamang manisi at iba't magturo sa pagkakamali at kahinaan ng iba. Hindi yung mga tingin sa sarili ay siya lamang ang tama, sila na lang ang mabuti, sila na lang ang magaling. Hindi nagkakamali at hindi umaamin pagka nagkakamali. Wala naman taong perpekto. At mas lalo namang walang perpektong opisyal ng pamahalaan. Ngunit, ilang beses na nating nakita sa ating pamahalaan ang ganitong mga hindi magagandang katangian. Kaya ang aking punteriya lamang ay kung gusto nating talaga ng tunay na solusyon sa mga suliranin ng ating bansa, ng tunay na pagbabago sa ating lipunan, kailangan nating gamitin mabuti ang ating karapatan at boses bilang mga mamamayan at mga botanteng Pilipino. Kaya naman, matindi ang inyong responsibilidad sa darating na Mayo. Ika nga ang ating pinagmamalaki sa buong kalawakan, ang ating magaling at listong-listo at tunay at original na Miss Universe 2015 na si Pia Alonso Wurtzbach. Hindi yung, hello Steve Harvey, ako yan. Hindi rin yun, hoy, yung koronang yan, akin yan. Bestie, balik mo na. At mas lalong hindi yung kanyang pahayag na pro-American military bases. Ito ay tungkol sa kanyang winning answer. Being a Filipino voter is both an honor and a responsibility. Bilang pagtatapos, pag-igihan at seryosohin mabuti ang pag-aaral. At huwag nating ito ibabaliwala. Bigyan ng kahalagahan ng serbisyo ng alay ng inyong mahal na lungsod na Caloocan. Alang-alang ito ng hindi lamang sa inyong mga sarili at inyong pamilya, kung hindi sa inyong mga libu-libong kapwa residente sa inyong lungsod na sama-samang nagsususumikap para makatulong na masuportahan at mapondohan itong universite na ito. Siyempre, sa pamumuno ng inyong mahal na punong lungsod. Then, with hard work and aided by good fortune, you will all become productive citizens in the near future, and you will be able to give back to your city in the form of your own civic responsibilities, which shall be then used to pay forward and further support the education
of future batches of students residing in your beloved Caloocan City. With focus and determination, you must prepare yourselves to be the best that you can be, to arm yourself with the necessary skills needed to survive in this society today. Learn by heart our civil and political rights under the Constitution and our existing laws. And then brace yourself as you head out to face the challenges presented by life in the real world of Philippine society. Kung kayo ay maghahandang mabuti sa loob ng paaralan, nakakatiyak ako na magiging mas malakas ang laban ninyo at mas mataas ang inyong tsansa at pag-asa na magtatagumpay. Kaya uulitin ko, magsumikap at mag-aral kayong mabuti. Make the most out of this grand opportunity that your city has given you, this precious education. Ay, hanggang dito na lamang. Tunay na isang malaking karangalan na makasama at makausap kayong lahat ngayong umaga na ito, mga mahal kong mga mag-aaral ng UCC. Hanggang sa susunod natin pagkikita, lalo na sa susunod na buwan, ika nga sa tamang panahon, taimtim na dalangin at hiling ko ng inyong tiwala at suporta. Kayo ang bahala sa akin. Ako ay todo-todo suporta at magsusulong sa anumang hakbang at programa ng gobyerno na magpapakadali at magpapakaginhawa sa buhay ng ating mga kababayan. Buhay na mapayapa, matiwasay at nakakaluwag. At pinakamahalaga, malinis ang aking konsyensya at hangarin sa bayan. Makakaasa kayo riyan. Yan po ang aking advokasya at prioridad sa aking paninilbihan sa Senado. Makakaasa kayo. Ito pa rin ay ang aking ipapagpatuloy. Siyempre, sa pamamagitan ng inyong taus-pusong tiwala at walang sawang pagsusuporta sa akin. Mabuhay ang University of Caloocan City. Maraming salamat, magandang umaga at pagpalain kayong lahat ng may kapal.